Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, ako po ay isang mananari na nagsisimula na rin pong maghanda ng aking sariling manok. At napansin ko po, Attorney, na pagka po talaga mainit ang paa ng aking tinatarian, ay lamang po sila sa panalo kumpara po pag malamig ang paa ng aking tinatarian. Ano po ba ang mga dahilan yan at ano po ba ang pwedeng solusyon? Okay mga kasabong ha, alam naman natin yan at naririnig na rin natin naman yan sa iba na pagka mainit ang paa ng isang manok, medyo hindi maganda ang ipakikita nitong performance doon sa loob ng gradas, no? So, ang uunahin ko muna ay yung mga dahilan kung bakit nangyayari yung mainit na paa na yan. Okay, number one mga kasabong ay sinasabi ko noon pa na iwasan na ninyo yung mga last minute na ibinibigay na gamot o mga suplemento sa inyong manok, lalo na pagkadikit na sa oras ng laban o malapit na silang umakyat sa ruweda. Alam ko na marami sa ating gumagamit ng mga ganitong klaseng suplemento na nangangako na pag ibinigay yan mag-i-improve ang performance ng ating mga manok. Bagkos ito ay nakasasama paminsan, lalo na pag mainit ang panahon. No? So yan ang napapansin namin na talagang nagiging sanhi ng pag-init ng kanilang katawan at ng kanilang paa. Minsan sobra pa nga ang pag-init, talagang halos nilalagnat na ang isang manok. So iwas-iwasan po natin ang mga last minute na ibinibigay sa ating manok, lalo na pagdikit na sa oras ng laban. Pangalawa mga kasabong ay ugaliin nyo po talaga na pagka kayo lalaban, lalo na pag derby, ay maglagay kayo ng mga reserba. No? So kung halimbawa 3-cock derby, maglagay kayo ng 2 o 3 reserba. As a rule, dinodoble ko yung reserba. Kung 3-cock, 6 ang reserba ko. Kung 4-cock, 8 ang aking inihahandang manok. 4 ang reserba. So, bakit natin ginagawa yan? Kasi mapapansin natin mga kasabong na lahat talaga ng manok may iba-ibang ugali. Ano, mapapansin nyo yan. Pagka medyo malakas na silang uminom ng tubig, tinatanggal na namin yan automatic. Kasi usually yung mga manok na malakas ng magtubig, no? Yung parang sumisisid na pag iinom sila pagkatapos pakainin, sila yung mga medyo nilalagnat ng manok o feverish na sila. No? Ito ay ang sanhi nito, minsan siguro malapit na silang mag-molt, dry up na sila, or di kaya naman ay may nararamdamang sakit o may namumuong sakit sa kanilang katawan, kaya sila malakas uminom ng tubig. At ito ring mga manok na to, ang sigurado ako na mainit ang paa sa oras na tinatarian sila o sa oras na umaakyat na sila sa gradas, no? Hindi na nagpe-perform, ayaw na mag-cut. Okay, ang pangatlo na magagawa ninyo mga kasabong ay iwasan din ninyo mga kasabong yung sobrang agang pagbabawas ng tubig ng inyong mga inihahandang manok sa pointing. No? So, okay naman sa akin talaga na magbawas tayo ng tubig. Talagang kailangan yan sa pointing. Pero kung halimbawa, medyo malayo pa ang laban, 2 to 3 days before the fight, hindi naman masama ang panahon, kayo sobra-sobra na nagbabawas, ayan ay magiging sanhi para uminit kaagad ang katawan ng inyong manok na magiging sanhi na rin ng pag-init ng kanilang paa. So, okay lang magbawas ng tubig pero wag naman OA na napakalayo pa ng laban o 2 to 3 days before the fight, sometimes 4 days before the fight, may mga naririnig ako na talagang bumabawas na ng manok. Yan ay magiging sanhi ng pag-init ng kanilang katawan at pag-init ng kanilang paa. Okay, kung halimbawa naandyan na kayo sa labanan at napansin ninyo na mainit talaga ang kanilang paa, ano ang inyong pwedeng solusyon? Okay mga kasabong, hindi naman yan ganun kahirap, no? So usually pag ibinababa sila at napansin namin mainit ang paa nila, ay ini-sprayan namin ang paa nito hanggang sa ito ay lumamig, no? May nakikita pa rin kami at naririnig ko sa ibang magagaling na mga handler na ibinababad naman nila ang paa ng manok lang, paa lang ng manok sa isang bucket o sa isang palanggana, no? Hanggang sa maramdaman nila na lumamig na ang paa ng manok na yan, no? So, you can do a lot of things para lumamig yan. Yung iba, medyo extreme na, no? Nilalagyan pa nila ng ice, ginagano nila yung paa. Pero I do not go as far as that, no? So, ang pinakamahalaga ay yung sinabi ko kanina, no? Yung dahilan ang inyong iiwasan, no? So, uulitin ko, iwasan ninyo ang pagbibigay ng mga last minute na suplemento na maaaring makainit ng kanilang katawan, yung sobra-sobrang pagbibigay ng mga gamot, mayang walang tigil na pag-injection sa kanila. Pangalawa, maglagay kayo ng mga
reserba para malalaman ninyo kung sino ang malakas ng magtubig kasi sila talaga yung medyo feverish at mainit talaga ang mga paa nila. At pangatlo, mga kasabong, ang ating mga manok, huwag masyadong maagang i-withdraw ang tubig during pointing para hindi uminit ang kanilang katawan. Kasi the more that they are dehydrated at nagkukulang ng tubig sa katawan, ay sadyang iinit ang kanilang katawan, pati na ang kanilang mga paa. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, iniimbitahan ko po kayo sa special Masterclass na gaganapin this coming March 6th and 7 sa Davao City sa Hotel de Leonor, no? So magkita-kita po tayo diyan. Ang masterclass po na yan sa Davao City is sponsored by none other than Supremo Infinity. So mga kasabong, magkita-kita po tayo diyan at sisiguraduhin ko po na lahat ng itinuro ko sa mga masterclass graduates para maging kampiyon ay ituturo ko rin sa mga kasabong natin diyan sa Davao Region. Cutting Edge and Masterclass number 1, Supremo Infinity, ilabas ang buong potensyal.